Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters ng ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Sam Pagita. Meron siyang 53 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 30 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron siyang 12 na mga comments. Nandyan din si Amelia Hogo, meron siyang 11 na mga comments. And Nympha Fuhimori, meron siyang 10 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mamaya pag-uusapan natin, syempre, ito hindi ito mamawala, itong si Sulaika Lopez, si Sara Duterte, yung mga cronies ni Sara Duterte, itong grupo ho ng Maisog at yung Gonggong na nandun sa Canada, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, kahapon mga kababayan ko, yung tungkol sa impeachment trial. Kasi nga diba, ang dami hong nasapalpal, nagka-stress, nagka-anxiety na mga DDS Alliance Senator, yung mga judge ho na naging defense team na ni Sara Duterte. Sino sila si Ivan? Si Boytenque Cayetano, itong si Pia Cayetano, si Amy Marcos at saka si Robin Hood Padilla. Nasupalpal sila kahapon, na-stress, nag-walk out. Alam niyo ba na nag-walk out kahapon yung tatlo mga kababayan ko? Sino si Ivan? Si Boytenque, itong si Amy Marcos at saka itong si Robin Padilla. At saka after 1 hour pa silang bumalik. Yes, ang tagal nga eh. 'Di ba nagkaroon, 'di ba nag-recess sila for 5 minutes yata 'yon or 10 minutes. Pero itong si Boytenque, itong si Amy Marcos at saka itong si Robin Padilla, lumabas ng session hall. Hindi natin alam kung saan sila pumunta, pero after 1 hour na silang bumalik, mga kababayan ko. Diba? Siguro, nag-meeting sila. Siguro, kanilang pinag-meetingan kung paano nila mabutasan or masira yung kredibilidad ng witness kahapon. Kasi nga, hindi talaga nila mapenetrate, mga kababayan ko. Well, konti. Medyo ma-intimidate kasi ng konti yung si Lutok, mga kababayan. Di ba napansin natin, si Attorney Jeremy Lutok, medyo ma-intimidate siya ng konti doon sa banat nila ni Cayetano. Di ba? Doon kay Amy Marcos, doon din sa isang abogado na si Binluan. Medyo madala siya kasi. Pero he's okay. Okay naman, kayang-kaya niya. Pero mga kababayan ko, sana katulad dun kay Kalilong. Kasi nga si Kalilong talagang hindi nila kayang butasan. Hindi nila kaya na masira yung kredibilidad. Doon kasi sa nangyari kahapon, doon kay Lutok, medyo may nakita doon na konti lang naman, konting issue at saka malamang sa malamang gagamitin yon ng defense team ni Sara Duterte. Saan doon Sir Ivan? Yung typo error. Diba yung typo error? Merong mali doon sa date, mga kababayan. At saka medyo nahirapan siyang sumagot doon. Pero naraos naman niya. Pero alam natin na yun ho ay gagamiting bala ng defense team ni Sara Duterte. Asahan natin yan. Gagamitin yon ng defense team ni Sara Duterte. Malamang sa malamang, mamaya or baka bukas. So, doon mga kababayan ko, nagka-stress yung defense team ni Sara Duterte. At ito ho ang example. Saan doon si Ivan? Yung intro pa lang ho, umpisa pa lang ng impeachment trial, di ba nagkaroon dito ng short inquiry si Senator Raffy Tulfo. Si Senator Raffy Tulfo, kanyang tinanong yung defense team ni Sara na si Mark Binluan. Kasi nga, nung ika-3 days ng impeachment trial, di ba nag-manifestation siya
na tungkol doon sa Romanov, nasabi ho doon ni Binluan ang kanyang pagkaka-present sa kanyang sinabi na yung daw Oplan Romanov, yun daw ang nagbigay doon ng stress kay Sara kaya siya na-trigger. Yun daw ang nagpa-trigger kay Sara kasi daw ang sabi ni Binluan na yung Oplan Romanov, ito daw ay isang operation para i-eliminate yung mga Dutertes. Para eliminate yung si Sara Duterte. So yan daw ang dahilan kung bakit nagkaganon itong si Sara. Nag-meltdown, galit na galit at nagbanta. Di ba yun ang sinabi ni Binluan doon? So pag-akala kasi ni Binluan na hindi alam ng maraming tao yung tungkol sa Romanov. Siguro, yun ang sinabi ni Sara sa kanya na itong sabihin mo na ito ang nagbigay sa akin ng trigger kung bakit ako nakapagsabi ng ganon tungkol sa Romanov. Kasi yung Romanov daw, para daw i-eliminate ito si Sara Duterte. Sa ngayon, nagkakaroon dito ng inquiry yung si Senator Raffy Tulfo. Alam nyo ba ang ginawa ni Raffy Tulfo? Nagets ba natin ang ginawa ni Raffy Tulfo? Cross-examination yon. Yes, gen cross-examination yun itong si attorney, ano pangalan doon? Si Mark Binluan. Gin-check niya kung talaga bang kabisado niya yung tungkol sa Romanov. So ito ang ating ibig sabihin. Short inquiry lang po for the defense, particularly kay Attorney Mark Binluan. Attorney Binluan. During the last hearing, when you delivered a manifestation in reply to the prosecution's statement regarding the fourth article of impeachment, you said, and I quote, "The truth of the matter is this: she and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her family." End of quote. Now, Attorney Binluan, this Operation Romanov that you mentioned, are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference of VP Sara? Yes, Your Honor. Okay. So, the question was raised during the press con by this Princess Maui, but I did not see her name sa list of defense witnesses in the pre-trial order. So will you be presenting her as your witness? Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness depending on the course of the trial. Oh, I see. Okay. So, in other words, will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov? Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief. May this court know now kung sino-sino itong mga witnesses na inyo ipipresent? Of course, Your Honor. We are not at liberty to disclose that at this time. Again, it will depend on the course of the trial. Your Honors, presiding judge, the first time I've heard about this Romanov is during the Maisog Leaders Forum in Davao City. That was on January 28, 2024. Correct me if I'm wrong. It was mentioned by Mayor Baste Duterte. At that time, hindi ko alam anong ibig sabihin ng Romanov at sino mga ito. In fact, ginugel ko yan. Sino tong family Romanov? So napag-alaman ko, apparently, they were the ruling family in Russia that was murdered by the Bolsheviks in the night of July 16, 1918. Malapit-lapit na sa anniversary, 108th anniversary. Kasi ano ba tayo ngayon, July 13. Anyway, may relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. Okay. And last question. What did you mean when you said that BP Sara's response was unconventional? Your Honor, it was a description, Your Honor, of the statements that she made during that press con. Kaya nga, why do you consider it, why is it unconventional? Your Honor, the basic meaning of the word is, it will explain itself, Your Honor. Okay. Oh, di ba? Butata ka agad. Intro pa lang ho, butata na.
Kasi nga hindi nag-research o malamang alam talaga ni Mark Binluan kung ano yung ibig sabihin or kung ano ang history ng Romanov, di ba? Kung ihahalin tulad niya natin sa present time, si President BBM at saka ang kanyang pamilya yung tinigi doon, yung tinigi, hindi yung pamilya Duterte. Di ba? Gunggong talaga eh. Kung hindi man alam ito ni Mark Binluan, well, na-blind siya. Hindi siya sinabihan ng kanyang mga kakilala or mga kasama dyan sa defense team kung ano talagang ibig sabihin ng Romanov at kung sino ang unang nagsabi niyan. Di ba? Intro pa lang talagang very happy si Sir Ivan. Natawa talaga ako eh. Honestly, natawa talaga ako mga kababayan ko doon ho sa intro ni Raffy Tulfo. Maganda yun. Talagang gin-burnt up niya. Kasi pag akala ni Binluan, hindi alam ni Senator Raffy Tulfo or ng ibang mga presiding judge yung tungkol sa Romanov at kung sino yung unang nagsabi niyan. O di ba? Botata tuloy. Ibig sabihin niyan, hindi siya nag-research. Botata. Siyempre nakabase lang siya doon kung ano siguro ang sinabi ni Sara Duterte sa kanya. Siyempre sinunod niya eh. Si Sara kasi ang kanyang amo, so wala siyang magawa. Botata tuloy. O di ba? Kaya nga ang daming memes. Napansin niyo ba ang daming memes tungkol dito kay Binluan, tungkol doon sa Romanov? Kasi nga iba ang kanyang interpretation doon, iba naman talaga yung totoong. Yung totoo, kasi sabi niya, totoo daw eh. Kasi daw ang totoo na itong si Sara ay na-trigger dahil daw sa Oplan Romanov. Kaya daw natakot siya, kaya siya nakapagsabi ng ganon kasi ipapitigi daw itong si Sara. Iba naman kasi ang totoo, mga kababayan ko. Binaliktad kasi ng mga DDS yung naratibo, di ba? Yung totoong meaning niyan. So ngayon, itong si Binluan, nadala din ng mga DDS. Botata tuloy. Intro pa lang, napahiya na eh. So ang dami talagang nangyari kahapon na botata itong defense team. So mamaya, ibabalik natin yan. Siyempre, dito muna tayo ating i-announce, i-acknowledge kung sino ang nanalo sa ating pa-contest ngayong araw, ang most like comment. Okay, so ang nanalo sa ating pa-contest ay galing ho sa comment ni Juice Music Cover Channel. Kasi ang kanyang comment ay merong 56 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, President PBBM is the best leader this country. Totoo yan. Agree na agree ako dyan. Go lang PBBM. Dito lang kami nakasupport sa'yo. O di ba ang ganda ng kanyang comment? So kanyang comment ay merong 56 lahat na nag-like. So congratulations kay Juice Music Cover Channel. Please message me dun sa ating Facebook Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na worth 250 pesos through GCash. Okay? So ang second na mayroong marami din na nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ni Sam Pagita. Merong 55 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, support natin ang mga programa ng ating First Lady. Yes, ang dami talagang programa ni First Lady. Ang iba kasi hindi masyadong na-highlight, di ba? Hindi masyadong nababalita. Lalo na matatabunan dahil nga dito sa mga pag-iingay ng mga DDS. So hindi alam ng ilang mga tao yung mga programa ni First Lady. Ang dami ho. Di ba? Aside pa ho sa Love for All, meron din yung tungkol sa eskwelahan. Yes, may mga eskwelahan ho yan na pinagawa si First Lady. Aside pa doon sa kanila mga, ang tawag dito mga kababayan, yung merong kasama the same name din sa Love for All, meron din. At saka itong si First Lady, talagang ramdam natin na parang siya yung Vice President. Kasi nga yung Vice President natin, puro lang dalda naman kasi, di ba? Pero hindi naman talaga totoong nagtatrabaho. Pero si First Lady, nagtatrabaho talaga. Kitang-kita ho ang epekto, napakaganda ng kanyang mga proyekto at mga programa. At saka maganda din dito, nagtulungan silang dalawa ni President BBM. Diba? Pero si Sara Duterte, tingnan nyo ho. Tingnan nyo, meron bang nagawa si Sara? Ano ba ang nagawa ni Sara kahit isa lang? Aside doon sa, magpupunta siya doon sa lamay, nagpupunta siya doon sa tree planting, magpupunta siya doon sa graduation, aside pa doon. 'Di ba? Meron pang nagawa si Sara, meron ba siyang magandang programa, proyekto? Tingnan niyo ho, si First Lady, hindi siya gumamit sa budget ng ating gobyerno. Hindi siya gumamit, kundi ginamit niya yung kanyang mga kakilala, mga negosyante, doon galing ang resources. Ipinagawa sa kanyang mga programa at mga proyekto. Pero si Sara Duterte, merong budget yan, di ba? Meron ba siyang nagawa na programa at proyekto? Wala, puro lang luling hayaw. Ang kanya nagawa,
nagpupunta doon sa ibang lugar para lang mag-rally. Diba? Diba, DDS? So, before tayo mag-proceed, mga kababayan ko, doon sa ating mainit na issue, ibabalita muna natin dito yung lakad ni President PBM last week at saka yung kahapon. Para malaman ho ng mga DDS, para alam nila kung ano yung mga bagong programa at mga proyekto ng Marcos administration. For more details, let's watch this. Samantala, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport matapos itong isailalim sa rehabilitasyon. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex sa Barangay North Bay Boulevard South sa Navotas City para inspeksyonin ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA doon. Mainit siyang sinalubong ng mga fish traders at fish porters na tinatawag na mga batilyos pagdating niya sa fishport. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at Navotas City Mayor John Ray Chanco. Sabi ni Secretary Chu Laurel, malaki na ang pinagbago ng fishport na itinayo 50 taon na ang nakalilipas. Mas pinalaki at mas maaliwalas na ito kumpara sa dati nitong kondisyon na binabaha at may mga napabayaang pasilidad. Inanunsyo niya rin ang mga plano para dito. Hindi lang ito magiging fishport, pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ng transport cost, mabawasan din ng traders. So hopefully makatulong din to sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayang Pilipino. Ipinagpasalamat naman ng samahan ng mga fish traders at porters ang isinasagawang rehabilitasyon ng pondohan. Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. Ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos. Napakahalaga nitong i-improve itong facility. Layunin ng rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex na mapatatag ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sektor ng pangingisda. Kabilang sa proyekto ang pagpapagawa at pagpapaganda ng mga pamilihan, pantalan, breakwater facilities, mga gusali at iba pang infrastruktura para mas mapabilis ang operasyon nito. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na ang modernisasyon ng Navotas Fishport ay hindi lamang para sa mas maayos na operasyon ng pantalan, kundi para rin mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot-kaya at dekalidad na pagkain sa bansa. Bayan, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benoni Port Lightcraft Landing Station sa Mahinog, Camiguin na inaasahang makatutugon sa maayos na trapiko o paggalaw ng mga sasakyang pandagat. Inaasahang makakatulong din ito sa paglago ng turismo at pagsigla ng ekonomiya ng Camiguin, Bohol at Misamis Oriental. Mula sa malaparaisong White Island, majestic waterfall, relaxing hot spring at sunken cemetery na lumubog matapos ang pagputok ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga dinarayo at binabalik-balikan sa tinaguriang Island Born of Fire, ang Camiguin Island. The whole of the rest of the Philippines ay tinatanaw talaga ang kagandahan dito sa Camiguin. These days, mas marami ang turista, padagdag ng padagdag, lokal at saka galing labas. Dahan-dahan nakikita nila at nababalitaan sa buong mundo kung ano ang meron dito sa Camiguin Province. Para makasabay sa dumaraming turista at lumanagong ekonomiya ng probinsya, binuksan niya yung araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benoni Port Lightcraft Landing Station sa Mahinog, Camiguin. Bagong daungan ito ng maliliit na sasakyang pandagat na lalo pang magbubukas sa probinsya, hindi lamang sa Bohol at Misamis Oriental, kundi sa iba pang bahagi ng Northern Mindanao. This serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving. That will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. Pinasinayaan din ang malawak at modernong Port Operations Building na tatanggap sa higit kumulang 900,000 residente at mga turista sa mga susunod na taon. Kaya tayo nag-i-invest ngayon
para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero. Higit sa lahat, sabi ni Pangulong Marcos, magsisilbing daan ito para mabawasan ang katiwalian. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan-saan pa. Hindi na po talaga siya katulad nung dati. Malamig na kasi mayroong aircon, mabilis yung proseso ng pag-issue ng ticket. Napakaganda na ng Port of Binoni. At kita nila talagang kagandahan ng Camiguin. Sa bawat tinatayo at pinagagandang pantalan, mas nagiging malawak at malinaw ang oportunidad at kaunlaran. Biyaheng Singapore bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3 araw na working visit. Layo ng Pangulo na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing host at share ng ASEAN sa susunod na taon. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para mapatatag ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor. Haharap din ang Pangulo sa mga business leader matapos itaas ang kategorya ng bansa sa upper middle income country. Samantala si First Lady Liza Araneta Marcos naman ay nakatakdang magbahagi ng mensahe sa gagawing Global Economic Cooperation East Summit. Inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Mula sa pamumuhunan sa ekonomiya at edukasyon hanggang sa pagpapalakas ng seguridad at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas. Ito ang mga pangunahing kaganapan ngayong linggo. Pinangunahan ng Pangulo ay 10 pulong na Economy and Development Council, kung saan inaprobahan ang mahahalagang proyekto sa transportasyon, technical and vocational education, geothermal energy, disaster resilience, at artificial intelligence infrastructure upang mapalakas ang ekonomiya at ihanda ang bansa para sa mga susunod na taon. Sa hapon, pinangunahan din ng Pangulong AFP Command Conference at tagbigay ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy ang pagpapatatag ng pambansang seguridad, modernisasyon ng sandatahang lakas at pangangalaga sa soberanya ng bansa. Sa Bulacan, idinunsad ng Pangulo ang school-based feeding program para sa school year 2026 to 2027. Sa ilalim ng pinalawak na programa, mahigit 4.6 milyong mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa mainit at masustansyang pagkain, milk feeding at iba pang nutrition interventions upang matiyak na mas handa silang matuto at magtagumpay sa paaralan. Sa Malacanang, nakipagpulong din ng Pangulo sa Amazon Web Services upang talakayin ang mga oportunidad sa cloud computing, artificial intelligence at digital infrastructure na makatutulong sa pagpapalakas ng digital economy ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng GOCC's Day, kinilala ng Pangulo ang ambag ng mga government-owned and controlled corporations matapos makapag-remit ng 139.8 bilyong piso na dividendo sa pambansang pamahalaan, pondo na magagamit para sa mga programa at proyektong direktang makikinabang ang mga Pilipino. Nakipagpulong din ng Pangulo kay dating United Kingdom Prime Minister Sir Tony Blair upang magpalitan ng pananaw hinggil sa mga pandaigdigang hamon at mga oportunidad para sa paglago at modernisasyon. Sa pantatapos ng araw, pinangunahan ng Pangulo ang pananumpa ni Ben-Hur Abalos Jr. bilang Cabinet Secretary. Tinanggap ng Pangulo ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador His Excellency Lee Sang-woo at ginawad sa kanya ang Order of Sikatuna, Rank of Dato or Grand Cross bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Nakipagpulong din siya kay Swedish business leader Marcus Wallenberg upang talakayin ang mga oportunidad para sa mas maraming pamumuhunan at high-value industries sa Pilipinas. Pinasinayaan ng Pangulo ang bagong headquarters ng Presidential Guards Group bilang pagkilala sa dedikasyon ng mga kalalakihan at kababaihang araw-araw na nangangalaga sa seguridad ng Pangulo at sa institusyon ng pagkapangulo. Kasunod nito, pinangunahan niya ang cabinet meeting para sa paghahanda ng panukalang 2027 national budget upang matiyak na nakatuon ang pondo ng pamahalaan sa mga prioridad na programa para sa mga Pilipino. Sa gabi, nakiisa ang Pangulo sa diplomatic reception para sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kung saan
Muling iginit ng Pilipinas ang kahalagahan ng international law, papayapang paglutas sa mga alitan at isang rules-based international order. Nagtungo ang Pangulo sa Navotas Fishport Complex upang inspeksyonin ang patuloy na rehabilitasyon at modernisasyon ng pinakamalaking fishport sa bansa. Sa pamamagitan ng mas maayos at mas makabagong pasilidad, inaasahang magiging mas ligtas at epesyente ang operasyon ng fishport. Mapapabuti ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at mga negosyante at masisiguro ang tuloy-tuloy na supply na dekalidad na isda at iba pang pagkain dagat para sa mga pamilyang Pilipino. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga programang magpapabuti sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Oh, di ba? Yan ba ang walang ginagawa, mga DDS? Bulag lang kasi kayo, di ba? Binulag kasi kayo ng mga lagi niyong pinapanood na mga vlogger. At doon sa mga post ng mga fake news ng mga vlogger at saka mga trolls. Doon kasi lagi kayo nagbabase. Pero tingnan niyo ho yung mga lakad ni President BBM. Siya nga pala, ngayong araw, lilipad si President BBM doon sa Singapore para sa kanyang 3 days na working visit. Iba ka kasi hahanapin ninyo na saan na naman si President BBM para at least alam ninyo ang kanyang lakad. So, working visit ho yan, 3 days. Asahan natin, marami na namang mga investment na madala si President BBM. Diba? Asahan natin yan. So, dito tayo mga kababayan ko, speaking of DDS, naalala niyo ba yung mga nagrally doon sa Canada, yung mga gunggong na yun, yung mukhang siko na hindi nalagyan ng lotion. Yung isa pa, yung si Tabachingching, di ba? Hindi naman kagandahan, pero mapanlait eh. Di ba? Mapanlait talaga eh. Lakasan ba natin? Ang pangit na nga, mapanlait pa. Yung ralista doon sa Canada, di ba? So, ang highlight doon ay 3. Kasi yung 3 gunggong na yon, sila talaga yung sumigaw na pangit si Yussi Claire. At saka pinapaalis nila si President BBM, tinawag na bangag. Yung 3 kasi, yung hari-harian doon, yung leader-leader nila doon. So ngayon, isa doon mga kababayan ko, nalaman yung pangalan. Diba? So ngayon, nagsumbong siya doon sa Omni News. Ito ay sikat din. Sikat ho na mainstream media doon sa Canada. Nagsumbong siya doon kasi nga nabalitaan niya na merong balita-balita na ipapadeport daw sila. Takot na takot. Tapos ngayon, nang nabanggit ang kanyang pangalan, nahiya daw siya. Kasi bakit daw siya ipinahiya? Marami daw mga nakakilala sa kanya. Gunggong talaga eh. Meron daw siya mga negosyo, meron din siya negosyo na iniingat-ingatan. Tapos ngayon, na-defame daw siya, mga kababayan ko. Na-defame? Siya pa dito yung na-defame. Siya dito yung nagbanggit. Diba? Siya dito yung sumigaw kay Yussi Claire Castro na pangit. Tapos talagang binastos nila. Hinaras nila si Yussi Claire. Binastos nila si President BBM. Tapos ngayon, ayaw niya na mabatikos. I-expect niya na wala lang. Expected niya na hindi re-resback yung mga Marcos supporter. Pag-akala niya hindi re-resback yung mga supporter din ni Yussi Claire Castro. So ngayon, binanatan siya. Well, I don't know I don't know talaga kung paano nalaman ang kanyang pangalan. Hindi ko talaga alam eh. So dapat magtanong yan. Dapat magtanong yung si Manang kung paano nalaman ang kanyang pangalan. Malamang sa malamang, may nagbigay ho na malapit sa kanya. Malamang merong nagbigay doon sa mga Marcos supporter ng kanyang pangalan. So ngayon, nagsumbong siya doon sa balita. Alam niyo ba mga kababayan ko na isa dito sa nagpa-stress sa kanya ay ang vlog natin. Doon nakita doon mismo sa balita. Ito ang ating balita. Dumulong sa Omni News si Maria Facundo Lili, dual citizen at may-ari ng ilang small businesses sa Canada. Isa siya sa mga nagprotesta nang bumisita sa Vancouver si Marcos Jr. Sa kanyang public social media account, ibinahagi niya ang ilang video at larawan nila ng mga kasamahan July 3. Subalit na dismaya siya sa kaliwat ka ng pangungutya at batikos na natanggap dahil dito. Ilan pang komento ang nagsasabing si Lili raw ang nanigaw sa kinatawan ng Pangulo Undersecretary Claire Castro. Ako daw ang nanlait. Din ngayon, nilalait nila ako. Nag-defame na sila sa akin. Sabi ko, that's not right. Maring itinanggi ni Lili ang mga paratang. Pati pangalan ko, pinangalanan na niya ako. Ang daming nakakakilala sa akin.
Ilang mga usap-usapan din ang kumakalat online na sasampahan daw ng reklamo ang mga nagwelga laban sa administrasyon ni Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Oh, di ba? Mahilig ka manlait, pero ayaw mo na magpalait, gunggong talaga eh. Mahilig ka mambatikos, mambastos, pero ayaw mo na magpabatikos. Hindi naman yata yan fair. Di ba? Sabi niya, this is not right. Nakakatawa talaga eh, di ba? Or pwede niyang sabihin, this is not fair. Kapag ganyan kayo DDS, kapag mahilig kayo manlait, mahilig kayo mambastos, i-expect nyo rin talagang babalik ta rin kayo. Diba? Dapat i-accept ninyo na kayo ay babatikosin. Ayaw nyo pala na magbatikos kasi nga meron na kayong inaalagaan na pangalan, meron kayong inaalagaan na negosyo. Bakit ka sumama doon sa rally? Itakot ka palang magbatikos eh. Expected na ho yan kapag nandun ka sa rally, talagang malaking posibilidad na ikaw din ay mabalikan, na ikaw din ay mabatikos. So dapat handang-handa ka na mabatikos. Tapos ngayon ayaw mo na magpabatikos kasi meron kang inaalagaan daw na negosyo at saka pangalan, gonggong talaga eh. So that is your fault, manang. That is your fault. Tapos ngayon takot ka na ipapadeport. Tingnan nyo ho kung sino ang inyong binastos, isang presidente. At saka si Yuse Claire ang binastos nyo lang naman. Diba? So hindi yan maganda. Ang problema kasi sa inyo, nagpapadala kayo sa solsol ng inyong mga amo. Sino bang amo ninyo? Diba? Si Vic Rodriguez. Akala nyo hindi namin alam, si Vic Rodriguez ang inyong amo. Kasi nangyari yan, pumunta pala si Vic Rodriguez before the day na pumunta dyan si President BBM. Gen-briefing na kayo, diba? Gen-briefing na kayo ni Vic Rodriguez. Ibig sabihin, si Vic Rodriguez ang inyong amo. Ngayon, napadala ka kay Vic Rodriguez. So, ano ngayon? Diba? Ikaw ang nabatikos, napahiya ka, na-stress ka. Nakaka-stress pala ang vlog ni Sir Ivan. Nakakapuwing pala ang vlog ni Sir Ivan. So anyways, mga kababayan ko, before tayo mag-proceed, syempre atin muna hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Emmy Mapala, Joseph Magalion. Nandyan din si Amelia Hugo, Elizabeth Habihan, Marilyn Ortigero. I-shoutout natin si Estrella Ramos, Leonardo Manansala, Leonardo Steliero, Juan Gelbolengo. Nandyan din si Ambo from California, USA. Hi to Annette Alegre, Erika Mapagmahal, Romeo Barsibal. Nandyan din si Kefir. Hi to Lito Mindones. Nandyan din si Melmar from Las Vegas, Marie Usta, Nati Clark, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, mamaya ho isasalang itong si Zulaika Lopez. So ngayon, may nadiscover si Ivan. Ano yung si Ivan? Ngayon ko lang nalaman na ito palang si Zulaika ay tinatawag siya na Attorney Zulaika. Ngayon ko lang nalaman, mga kababayan ko, Attorney Zu or Attorney Zulaika pala ang tawag sa kanya dyan sa OPP. Pero hindi naman pala siya abogada, mga kababayan ko. Diba? Attorney Zulaika. Pero si Sara Duterte, bakit hindi nila tinatawag na Attorney Sara? Bakit hindi tinatawag? Itong si Zulaika, tinatawag nila na Attorney Zulaika. Pero si Sara, hindi natin narinig na tinatawag nila na Attorney Sara Duterte. Bakit kaya? Kasi malamang mautak itong si Zulaika kaya tinatawag nila na attorney. Si Sara kasi wala dito kaya hindi nila tinatawag na attorney. Kasi nga si Sara para siyang puppet na kung ano ang sasabihin ng kanya mga scriptwriter at kung ano sasabihin ng kanya mga amo, yan lang ang kanyang gagawin. Diba? Parang puppet nga si Sara Duterte. So malamang sa malamang, itong si Zulaika, siya yung isa sa mga advisor ni Sara Duterte. Kasi nga tinatawag ito ni Sara na Little Mayor, itong si Zulaika Lopez. Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt. How were they able to come up with an order? You know what?
to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. Isa ang umano'y panggigipit ng Kamara sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022 at sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinagurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na nagluklok sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zoo o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. So hindi pala siya nakapasa ng bar exam or malamang hindi siya kumuha ng bar exam kasi siguro sa isip niya hindi siya makakapasa. Nabisi siya kay Sara Duterte. So napansin niyo ba? Hindi pa kayo nagtataka kung bakit ganun sila ka-close mga kababayan? Diba? Tinawag pa nga niya na Little Mayor itong si Zuleika Lopez. Talagang ipinagtatanggol pa niya si Zuleika over doon kay Digong. Kasi nga noon pa pala, meron ng hindi pinagkakasunduan itong si Digong at saka itong si Sara Duterte dahil din kay Zuleika Lopez, di ba? So, hindi kaya siguro totoo no yung mga sabi-sabi na meron silang intimate relationship itong si Sara at saka si Zuleika. Tapos alam nyo, nakakatawa kasi may nabasa ako doon sa ating post, sa ating Facebook account, sabi ng DDS sa akin na anong pakialam mo? Anong pakialam mo na merong relasyon si Sara at saka itong si Zuleika? Sabi yan ng DDS, ibig sabihin inamin nila na merong relasyon talaga ito si Sara at saka si Zuleika Lopez. Kasi kung isipin natin, bakit ganun na lang ka overprotective ito si Sara dito kay Zuleika? Malamang sa malamang may sabuatan dito. Malamang sa malamang merong pagtatakipan dito. Kung hindi man sila alam niyo na, hindi sila, 'di ba? So, merong ibang dahilan 'yan. Kung hindi man sila magkasila, baka merong pagtatakipan dito at saka sabwatan sa ibang mga aspeto, 'di ba? Tinawag na Little Mayor, tinawag na basta may mga terms silang tinatawag dito kay Zuleika at saka mas pinili pa ni Sara si Zuleika over doon kay Digong. So tungkol din sa grave threat ni Sara Duterte ay posible daw itong aakyat sa sedisyon. For more details, let's watch this. Ngayon pa lang ay pwede nang makonvict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise. Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratangang hitman si VP Sara.
once you make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ng baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba? Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to gain, to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan sa akin pong opinion as far as last week is concerned. Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Kung ikaw meron ngang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it? Okay, so dadagdagan natin yung sinabi ni Atty. Calleja. Kasi nga doon sa hearing kahapon, mga kababayan ko, tinanong din yan ni Senator Rizal Tiberos doon kay Binluan. Eto, in principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan. Alright. Speaking of condition, kanina na binanggit nyo 2 beses, posible po ba ang grave threats kahit may kondisyon ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats? Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head or I will... So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyayari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at sabi niya, the threat was absolute. So it's sinabi ng SC absolute yung threat, Your Honor, hindi conditional. So parang ganito akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, matitrigger ngayon yung threat na inatter ng offender, Your Honor. Masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni rule ng SC, kaugnay ni PO2 Jamaica at itong kay Vice President. Yes, Your Honor. Alright. Huling tanong na lang po, Attorney Lotok. Bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech ang pananalita at nagiging grave threats o inciting to sedition na? Well, we consider the two tests. Number one, yung hindi ko mabigkas, Your Honor, but it's like ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my notes. May he, presiding officer. Konti lang po. Witness may do so. Yeah. Kindly turn on the mic. Witness may do so, yes.
Thank you po, Your Honor. Yeah, we consider, Your Honor, the clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ho namin yung the dangerous tendency rule, meaning if the speech would have a tendency to create chaos or to create illegal acts, then that should be restricted. Pag may tendency ho na magiging ganon ang resulta. Di ba mga DDS, klaro na, yung grave threat, hindi na kailangan ho ng konteksto. Di ba, hinahanapan yun ng konteksto yung sinabi ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin doon sa explanation ni Lutok, hindi na ho kailangan ng konteksto. Threat is a threat. Ang grave threat, talang grave threat ho yan. Kasi magiging unfair to di ba, sa bomb joke. Kapag ikaw ay mahuli kasi ikaw ay nag-bomb joke, di ba, arestuhin ka kaagad. So magiging unfair dito kay Sara Duterte. Tingnan nyo ho kung sino ang kanyang pinagbabantaan. Presidente, First Lady, at saka dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Tas hahayaan na lang, di ba? Dahil daw conditional threat, dahil daw freedom of expression, di ba, kung talaga nakahanap sila ng konteksto. So ibig sabihin doon, explanation ni Lutok, hindi na kailangan ho ng maraming explanation kasi yung grave threat is a threat. Gets ba natin mga DDS? Diba? So for ito mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni New Law. For more details, let's watch this. Dito na tayo sa Romanov mga karayuma. Yung Romanov na yan, kay Bastian mga karayuma. Babalik ta rin pa nila na ang Romanov daw ay si BBM. Si BBM ba? Nakakita ba kayo kung violente si BBM? Pakinggan nyo to. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. Ha? This term only Ano ba kinausap niya? Nagtitinda ng taho? Taho! Aray ko. Ayun ba yung kinausap ni Sara? Defense? Taho! Aray ko. Tangina naman, may kinausap na ako. Ang sabi ko, pag pinatay ako, patay mo si BBM. Sino ba yung mamamatay tao? Ano tawag doon? Di assassin. Aray ko. May kinausap na ako. Sabi ko, pag pinatay ako, patay mo si... came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. Exaggerate? The truth of the matter is this. She and her family were threatened. Ano daw? She and her family were threatened? Aray ko. Tangina, makikita mo ba sa karakas ni BBM na nagte-threaten? The way magsalita ang Pangulo na nagte-threaten? Na nagsosona ba ang Pangulo? 6 na lang buwan na lang kayo, uubusin ka kayo, papatayin ko kayo talaga. May ganun ba ang Pangulo? Putang ina nyo. Aray ko. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi early..." May bisita tayo si Saldi ko. Kamusta Saldi ko? Masaya ka dyan? Masaya ka? Ha? Negative 13, kahit negative 99 pa si BBM, siya pa rin presidente. Aray, puti kang sakit ta. Aray ko. Ang sakit nun Negative 99, tapos paggising ko, presidente pa rin si BBM. Aray, puta, sakit. Patayin mo si BBM? No joke. Ouch! Ouch!
ko sa'yo eh. Ayokong naalipungatan ako, boy. Aray ko. Ha? Ano, sabi ko nga kay BBM, negative 200 niya na para talagang solve na solve eh. Tahimik, putek. Anong gagawin ni BBM yung negative na yan? Hindi na naman siya tatakbo uli. Aray ko. Ang mahirap, yung ang dami nagrarally, hindi mapaalis. Yun ang mahirap, boy. Yun ang mahirap. Mga kababayan, mga karayuma. Lahat na yata nagrally sila, lahat binayaran na, hindi mapaalis-alis. Yun ang mahirap. Aray ko. Ha? Galingan nyo yung comment nyo, mga DDS. Galingan nyo. Hindi yung ang babaw ng naglulugay. Lugaton. Aray ko. Clear than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. Oh, ito, pakinggan nyo. Just a simple message sa ato ang Pangulo. Oh, simple message daw sa Pangulo. Tingnan nyo itong tarantadong tong humihigop ng etid, si Baste. Basta ang taba mo pa dito Hindi ka pa mahilig masyado sa ethics. Ngayon, ito ng sabuatan umano ng mata. ngayon pinapanay mo na, Basta, ang taba-taba mo pa dito. Ngayon panay-panay ethics ka na. Taba mo pa dito, Baste, Tignan mo, Baste, ang taba mo pa ngayon po. Wala na, Baste. Ang ethics, ginagawa mo 3 times a day, hindi yan toothbrush, leche ka. Aray ko. Ginagawa mong toothbrush yung ethics 3 times a day. Ayop ka Aray ko. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of the Romanovs. Isipin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Romanovs. Sabi ni Basteng Chumuchupa. Aray ko. Think of Benito Mussolini, Ah. his wife. And think of what happened to you in 1986. Kita mo? Yan ang pagbabanta. Think daw ng nangyari sa pamilya 1986. Ikaw, Baste, think. Puro ka think. Think of LGBTQ. Aray ko. Ikaw ang prinsesa nila. Sa mga kapatid nating LGBTQ, bigyan nyo ng red carpet to. Alam mo, proud ako sa mga LGBTQ dahil sila, proud sila Proud silang ganun sila. Eto na tumatanggi pa Aray ko. Diba? Yung LGBTQ, proud sila Eto nagtatago pa sayang ang tato. Aray ko. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ang taba pa ni Basti dito. Takin hindi pa nalulunod sa ethics. Baste, shabu pa. Aray ko. Focus ka lang sa shabu. Baste, focus ka sa shabu. Focus ka pa. Upak na Baste, Ganito zombie. Baste. Grabe tsura mo, men. Aray ko. Yung tsura ni Baste, Teka nga. Mamabayan, tingnan natin Tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung tsura ni Baste ngayon. Putik na. Kukumpara natin doon. Tingnan nyo, putik tong Baste na to
Grabe, zombie na, men. Zombie, kakadrugs yan eh. Yan, drugs ka pa, baste. Putik ko, tapos DDS. Proud na proud pa, oh. Ooh, Duterte! Duterte, shabu. Oh, tignan mo, putang ina, baste, oh. Tignan mo yung tsura mo. Tignan mo, ha. Oh, dito. Tsaka didikit natin dito ngayon yan. Oh, didikit natin dito. Adik na adik. Oh, adik na adik. Tignan mo, baste. Tignan mo yung tsura mo, men. Oh, tignan mo na yung tsura mo, bastes. Puro ka shabu. Ayan, oh. Tingin namin. Baste, shabuan mo pa. Aray ko. Baste, todo mo pa. Drugs pa, boy. Aray ko. Ina, baste, tignan mo yung tsura mo dito, tsaka dito. Putik, oh. Aray ko. Ina niyan, oh. Napepwetang ka ba palagi? Ha? Napepwetang ka? Aray ko. Napepwetan yata palagi ito, kaya nag-hemorrhage to eh. Aray ko. Ha? Sabugan siguro ng Almoranas to. Aray ko. No? Asabugan ng Almoranas to, dinugo eh. Sabi, meron ako ngayon. Patayin mo si BBM. No joke. Grabe namang, uy, bigyan nyo naman ng galang si Max Alvarado. Kahit ganun yun, napasaya tayo nun. Huwag nyo ikumpara si Basti kay Max Alvarado. Mas karangal-rangal si Max Alvarado. Magtigil nga kayo. Aray ko. Bigyan yung galang si Max Alvarado. Kahit ganun yun, dapat marami tayong natutunan doon. Panday. Eh dito, wala tayong tutunan dito. Puro shabu. Diretso natin. Bas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman ito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay... Sino ngayon nagpaplano kay BBM? Sino? Makinig kayo. Aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Yabang no, ikaw baste, think of penicillin, amoxicillin. Ha? Ayan ang nasasabi ko sa'yo. Sinasabi mo kay BBM, Mussolini. Ikaw, think of amoxicillin, penicillin. Aray ko. Ha? Think of penicillin, amoxicillin. Lagay mo sa puwet mo. Aray ko. Ha? Kakabayo sa'yo, sugat-sugat. Penicillin, amoxicillin. Aray ko. Yabang eh, no? Diba? Tama, Joby. Antibiotic na. Ha? Aray ko. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Here today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024.
Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Oo. Tingnan nyo po yung mga sinasabi ng mga Duterte. Pakinggan nyo kung minsan nagsabi ang Pangulo. Sabi niya kay Sara, gusto kong kusutin yung mukha niya. Gumanong ba si BBM? Gusto kong kusutin yung mukha niya. Ha? Yung mukha niya na pwedeng maglagay ng bilyaran kasi square. Butasan ko yung mukha niya ng anim para bilyar. Walang ginanon, di ba? Aray ko. Ganun ba? Di ba? Wala. May ganun ba si BBM? Wala. Eto, tignan nyo kung anong ginagawa nila sa Pangulo, I realize, toxic na yung toxic relationship. Kita nyo toxic. Di ba? Toxic. Ituk-atuk. Parehas, di ba? Ituk-atuk. Ituk-atuk. Aray ko. Imagine myself cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga sa center ay sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Tatapon ko siya sa West Philippine Sea. So, kung presidente niyo siya, Tangina ako, uhukayin ko yung tatay mo. Kung ako, hukayin ko si Digong. Aray ko. Ako, hukayin ko si Digong. Basta ako si Digong pag nasunog. Mag-aabang talaga ako sa airport. Magdadala ako malaking electric pan. Tangina mo, ha? Dando kami nila Mike Cervera. Boss, buksan mo na yan, Mike! Yeah! Nakaabang kami sa airport, oh. Nakaganon kami. Hanapin namin yung garapon, oh. Tangina ka. Sige, go. Hanapin namin yung electric. Tututukan namin yung abonetong putang ina. Aray ko. Vacuum. Putik vacuum. Pwede. okay lang. Ako, hanggang Vice President lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Under F, undue interference in the conduct of proceedings, may I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair, Ito. No? Ma'am, no, we're just reading po the order. Apo. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Apo. Kasi, this is a detention center. Yes, of the ma'am. House of Yes, ma'am. Apo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito. Yes, ma'am. Diba? Apo. So, Ma'am, let para us, clear ma'am, let us just comply because we are mandated to. And then, ma'am, apo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order. Tangina niya, no? Grabe pag na-compile, no, naiisip ko, ganun katangang po. Aray ko. Ganun katanga si Sara, no? Pag naiisip natin yung mga pinagdaanan natin, no? Camera. Tingnan nyo. Camera. Ito po. Uy. Meron pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Kawawa Pilipino. Piningir ang Pilipino. Aray ko.
Pinihingar ang Kasi Pilipinas. may kinausap na ako na tao. Ayan na, main event. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Aray patayin mo ko. si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Oh. Pag namatay ako, Oh. sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Uy, hindi yan. Naku, wala yan. Wala yan death threat. I already asked. Oh, di ba yan po yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. I already asked a person that if I get killed, kill them. Aray ko. At memes, ito po nga pala, hindi ko pa napakita sa inyo, mga kababayan, mga karayuma. May leak combo po. Ito po yung nasa thumbnail natin. Ito po, mga kababayan, nakalike na ba kayo? Press 67, ha? Mga kababayan, ito leak combo to, ha? Pinagkatiwala po sa atin ito. 67, nakalike na po ba lahat? Nakalike na? I-share nyo na to. Ito, minsan lang po to, ha? Leak combo po to ng mga abogado, nakuha po natin. Nakuha po natin ang usapan ng sinasabihan ni Sarah yung mga abogado niya, magugulat po kayo. Nakalike na ba lahat? Yan ko nga. Grabe, ang tagal ko ni-research to, ha, para lang sa inyo, mga karayuma. O yan, ha. Oh, yung ganda ng like natin, kalahati lang, ha. Okay. Aray ko. Okay, ready na ba lahat? Okay, ito na po ang leak combo. Ayan po, nababasa nyo. Leak combo of BP Duterte to her defense team. Ito na po, mga babayan, ang pinakahihintay ng lahat. Excited na ba? Okay, pakinggan maigi. Konting katahimikan. Ito na po ang leak combo. Basahin natin kung ano pa ba ang sinabi ni Sara Duterte sa kanyang mga depensa. Ito na po. Pakinggan natin. Putang ina ninyong lahat. Putang ina ninyong lahat. Aray ko. Putang ina ninyong lahat. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Elizabeth Bacolcol, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Apolonio Nocido, Joy Manipes, Phil Macabato, Tony De Los Reyes, Loreto Foronda. Nandyan din si Shirley Riesman from Ohio, USA. Hi to Flora Madrid, Juanito Atiwag, Ming Centino, Melinda Alvarez from Hong Kong. Nandyan din si Aurora David, Andy Contorno. Hi to Elmer Pinaranda, Bilma Micabalo, Julieta o Crisostomo. Nandyan din si Nida Grossman, Myra Domingo, and hi to Didith Armada. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na ito. For more details, let's watch this. Of course, alam naman natin kayo yung nag-sponsor nun, 'di ba? Nung final na impeachment. At ngayon, nagsimula na sa Senado yung trial. Diba? Kamusta naman yung first week nung trial dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Baka ako siguro yung lucky charm kasi nung ako nag-endorse, natuloy eh. Yo! O, diba? Nung nakaraan na nag-endorse, di natuloy eh. Malas. Hindi naman. Kinulang lang sa swerte. Okay naman, so far actually, parang yung feeling na, nag-umpisa na natin. So parang, jump ball pa lang eh. Maaga pa ng konti. Too early in the game, sabi ko nga. Pero at least nasa proper forum na lahat to para ma-address itong mga katanungan saka mabigyan ng sagot tong mga iba't ibang umusbong mula sa 19th Congress hanggang sa present. Kamusta yung naging performance ng prosecution team so far sa itong unang 3 araw ng impeachment? Ako, syempre hindi naman tayo abogado, pero nakita natin yung preparasyon lumabas dito na yung paghahanda. Medyo matagal din po naghanda ang prosecutors, individually and by groups. Sabi ko nga nangasar pa ako ng konti, A positive yung grado nila para blood type pa din, di ba? Siyempre mahilig sila sa blood. Blood type na A+, di ba? Pero medyo maaga pa ng konti. Pero makikita mo talaga pati yung witness, hindi nila matibag-tibag, maganda yung latag. Doon mo makita yung paghahanda talaga.
Yes. So, kung yung di ba may pre-trial time kayo po? So, ang nangyari ba, pinakita ba doon or ngayon lang nag-boom talaga? Hindi ako part nung nung mga Pre-trial. Pre-trial. Pero ang maganda rin kasi, sabi ko nga, nagjo-joke ako na unofficial spokesperson ako. Diba? Wala akong designation pero I mean, andyan tayo as a supporter of the prosecutors ng House. May mga hindi kayang ibigay yung prosecutors at saka limited po yung kaya nilang sabihin. Pero wala akong doubt sa paghahanda nga nila. So lahat naman ng inaasahan nila during the first 3 days, tingin ko na napalabas nila yung mga kumbaga nakalatag, yung paglalatag nila is syempre kailangan mas naiintindihan to dapat ng taong bayan kasi ang direct audience mo to maliban sa mga senator judges yung taong bayan, which is yun nga po yung concern nung una na baka maraming hindi masyado makaintindi. Although medyo na naman Oo, makikita mo online na parang iba na rin yung level of discourse meron yung mga pilosopo, yung mga pilosopo tasyo, pero more than that, nakikita mo na naiintindihan ng tao kung ano yung nangyayari. Pero siguro, DS pa, para sa mga ibang nanonood na maaring hindi pa naiintindihan kung ano yung nangyayari ngayon. Di ba? Kasi may 4 na articles of impeachment. So yung ngayon, ang inuna nila ay yung 4th article. Pwede nyo bang i-explain sa viewers natin kung ano yun, tapos ano yung plano ng prosecution para patunayan yung article na yun? Yung sa plano ng prosecution, may mga konti naman tayo na nalalaman, pero syempre, ang pwede lang talagang i-discuss dyan, yung mga nangyari na. Pero sabi ko nga, hindi na kailangan ipaliwanag itong grave threat Sabi nga kanina, nasa isang show din si Congresswoman De Lima. Sabi niya, a threat is a threat. Sobrang napakasimple po. Sabi, ako rin, hindi ko na nga maintindihan kung ano pang paliwanag ang kailangan mong paikot dito. Sabi ko nga, other than that, palusot na lang lahat na hindi mabigat tong nangyari o yung article na tong sa grave threat. Palusot na lang talaga yan. So, nakikita natin na ako, dito malapit yung puso ko sa lahat ng articles. Di ba may unexplained wealth, yung mga iba pang yung confidential funds. Ako dito talaga ako sumisentro dahil sabi ko nga sa ibang bansa yan. Nasa pinto mo na yung Secret Service. Pagkatapos ng ganito. Hinuhuli po talaga. Oo. Talagang no hesitation. Tapos iimbestigahan na agad yan. Hindi nahahantong sa impeachment. Hindi na ganito kahabang discourse. Kasi po, syempre, kayo po ay representative ng La Union. Diba? And syempre, personal din sa inyo, mga Ilocano din, na tinreten yung ating Pangulo tsaka yung kanyang pamilya. So, sa inyong distrito ba, anong sentimiento ng mga taga sa inyo pagdating dito sa mga threats laban sa Pangulo na alam naman natin na talagang mahal na mahal nila yung pamilyang Marcos. Lalo po dun sa mga medyo mas senior na members po kasi parang hindi Pinoy Yung biro mo yung ganito ka tindi na manggagaling pa sa vice presidente, sa pangalawang pinakamataas na posisyon. Medyo personal din po sa mga sa lugar po namin. Very personal po sa kanila to na parang yung term nila dakes sobrang sama nung ginagawang ganyan. Anong term ulit? Dakes. Dakes. D-A-K-E-S. Dakes. Dakes. Sama. So, bakit humahantong sa ganyan? Why do we resort in such things na ganito? Usually pero yung sentiments dun sa amin, syempre iba. Ibang-iba. Talagang nakasandal pa rin sila saka nakasuporta sa Pangulo. Pero sabi ko nga, Tagalaw nyo na ako. I am a supporter of the admin. Ilocano ako. Nasa isang region kami pero hindi na kulay o lahi o language ang pinag-uusapan dito, yung accountability mo na sa taong bayan, which is maganda dahil nandiyan na tayo sa impeachment ngayon. Naumpisan na. So ano kaya yung next na article kong na next week? Kasi sabi ni Kong Chua po, mas pasabog daw po na darating na itong week po. Hindi, next week nandun pa rin tayo sa sa grave threats pa rin. Pa rin. Although
may mga pwedeng magbago dyan eh. Like yung mga ipipresenta nila na witnesses, hindi naman kasi pwedeng ilatag kung paano yung diskarte. Pero kaya nga, nung tinanong ako sa isang interview, sabi ko, merong pasabog, sabi ko. Yun. Pero, baka 5-star muna. Siyempre, hindi mo na bibiglayin kasi minsan sa legal world, yung considered na pasabog sa kanila sa ating mga regular na nanonood, parang hindi masyado eh. Pero kung mas iniintindi mo, well, iba yung rank rating sa atin eh. Sa atin parang kada objection job eh. Ganoon eh. Yes. Pero which is maganda, sabi ko nga, magandang pinag-uusapan to at ginagawang pulutan sa bawat kanto ng Pilipinas para naiintindihan ng tao. Aware lahat. Oo, saka may malasakit saka interest sila sa nangyayari. Yes. So magandang makita din ng mga tao, maintindihan nila na hindi ito normal na gawain ng isang mataas na opisyal, yung magbanta sa kapwa niya opisyal. Never in the history of the Philippines na nangyari ito. Na pinakamataas na opisyal, Vice President pa yung nag-threaten sa Pangulo. Mapapansin mo yung mga supporter, yung supporter ng Marcos sa mga Ilocos, hindi naman po ganito yung, di ba, yung mga comments sa comment section. Sa comment section natin, di ba, pag nakikita mo, maganda ka na sa 2028. Parang nare-reflect yung yung leader yung culture of violence na hindi naman dapat, hindi normal, hindi makapilipino yung klaseng aksyon. Ganong klaseng pag-uugali. Dapat maalis na, bumalik na tayo sa dating Pilipina. Actually, nakakahiya. Saka nakakalungkot yung parang pagsunod o pag-idolo o pagsama nila sa ganong perspektibo saka influensya. No? Ang Pinoy likas na magalang, masayahin, saka marespeto eh. Oo. Yan yung mga naalala nyo pag bata tayo, 'di ba, sa civic at kultura. Yes. Yan yung mga traits ng Pinoy na pinagmamalaki, pinagyayabang natin sa buong mundo eh, 'di ba? Po at opo, tayo lang meron yan. Diba? Tayo lang. Tapos ganoon na ito, balik tayo doon sa sa mga kaganapan ng unang 3 araw. Of course, ang sinalang na witness si Kalilong, para sa tingin nyo, sinubukan nilang question yung kanyang mga credentials, yung paraan kung paano niya na-record yung video. Pero paano nyo mag-grade yung naging pag-witness nitong si Kalilong? Ako simple lang. Sa buong kwarto na yun, tingin ko siya yung pinaka-qualified saka pinaka-expert doon sa pag-iimbestiga eh. Hindi naman kailangan maging abogado, hindi naman kailangan maging congressman, hindi kailangan maging senador, hindi kailangan maging agriculturist para gawin yung ginawa niya. Pero siya lang may kakayahan nun. Yeah. Kaya kahit paulit-ulit na tinatanong yung tungkol sa credentials niya, sabi ko, baka sa buong impeachment court, siya lang yung may capacity na gawin yung investigasyon na ginawa niya eh. So, wala, di talaga nila mahirap mong tibagin kasi very knowledgeable siya eh. Alam niya yung ginagawa niya eh. Expertise niya talaga, Yun nga po, parang kinu-question yung 'di ba? Gumugol ng mahabang oras yung talagang session nung araw na yun para dungisan itong credentials ng NBI agent na si Kalilong. Pero eventually po 'di ba, nakita natin yung video na piniresenta ni Kalilong, yun din naman pala yung gagamitin nila. Ano pong masasabi? Saka ginamit din yung diskarte ng prosecutors na snippets din ang kinuha nila. Hindi buong 2 oras. Ginamit din nila. So, kaya nga hindi na yata nag-redirect si Attorney Ligutan kasi, inamin niya, parang inamin na rin nila. Saka tinanggap nila yung video source na yun eh. Pero sabi ko, ang tagal na nakalabas yan. Napanood na lahat ng tao yun, di ba? Tinanong pa nga sa kanila kung legit o saan lang galing yung video na yun. Siguro, parang wala yatang tao sa buong mundo na o sa Pilipinas na magsasabing hindi nila napanood saka hindi legit yung press con na, yung live na yun eh. Ang dami naka-witness, ang dami nakakita. Buong mundo yun. Manood ng live stream. Headlines sa ibang... Wala nang question. Wala, basic na yun, Basic na sa atin yun. Mga technicality na lang nandun si Kalilong dahil sa expertise niya para parang ipakita. reinforcement na lang of the what was shown. Pero tingin ko hindi natanong. Kasi sabi ng mga DDS, 2 weeks lang nag-training, tapos parang minamaliit yung
NBI agent na yan. Pero hindi, Kaya, Galing talaga sila sa ganun. Oo. Oo, mahilig sila. doon na lang sila nag-focus po eh. Siguro kailangan pa nila mas maintindihan nga tulungan natin sila magpaliwanag para maintindihan nila. Ang naging strategy din DS nung sa defense team naman, parang napansin din ng mga tao, puro objection. Objection, naka 25 yata na objection. Anong masasabi nyo doon sa kanilang style na yon and doon sa naging performance naman at paano to hinandle ni Attorney Ligutan sa side naman ng prosecution? Well, normal naman yun, pero ang parang dating lang, kung ayaw mo nang palabasin yung impormasyon, medyo hindi na yata okay yun. So, ang maganda na palabas naman po ng prosecutors yung sa side nila. Nailatag, nailabas, naintindihan yung impormasyon. Kumbaga lahat ng viewers naintindihan lang kung ano yung nangyayari. So in short, nagamit po na maigi yung mga video na gusto nilang parang pinapalabas nilang hindi authentic eh. 'Di ba? Sa statements nila. Pati yung mga procedures doon sa loob ng court, pati pa sa pagmark ng evidence, parang pinaparating nila na photocopy yung ginamit. Sa mga korte po, ina-allow naman po yun. So, I-clarify lang din nga po para sa mga ano. Kasi ang parang kinukuha nila at ginagamit nila na quote is yung photocopy is photocopy is ina-accept na ng original. Ina-accept as original. Bakit daw sa pera? Photocopy yung pera, pwede na daw original. Yun yung tinitwist nila na ganun eh. Yun yung mga sinasabi nating the great philosophers. Diba? Yung mga pilosopo yan eh. Pero, ang sa atin naman, tinanggap na ng impeachment court eh. So, it's beyond that. Tinanggap nila, ibig sabihin, nakita naman nila na tama yung paghain, saka alam nilang totoo. So, yun yung ginagamit ngayon sa trial. Yun nga din po yung karton, di ba, sa the Netherlands? No. Sa The Hague, di ba? Yung karton, photocopy, pero pinapakain nila. Subuhan nila gano'n. Sinusuotan ng jacket. Sabi ko nga, dapat walang atang yun, hindi naman maganda, di ba? Parang, wala eh. Iba interpretasyon ng mga ibang kaibigan natin sa mga pilosopo. Wala tayong magagawa. Pero, sabi ko nga, panoorin nila tong impeachment at intindihin nila. Napakaayos ng paglalatag. Natututo din sa batas yung mga tao. Yun ang maganda eh. No? Ito, tatanungin ko kayo, ipa-pattern ko dun sa kukopiyahin ko kung paano magtanong si Attorney Ligutan na. Ano sa tingin nyo sa performance ni Attorney Objection. Ligutan? I'm not finished. Kasi hold your horses. Attorney Ligutan kasi ang daming nabilib sa kanya. Sa yung kanyang style, yung kanyang husay sa pagtatanong, pag-handle dun sa objection ng kabila. Ganda pa ng boses. Yung baritone, yung ng boses niya rin, no? Yung timbre ng boses no? Kaya ang debate coach kasi siya eh. Talagang mukhang sanay na sanay. Kumbaga hasang-hasa. No? Wala. Ang tanong ko din sa kanya, sabi niya, naghanda siya. Pinaghandaan ko tong tiyempo na to. Sigurado, hindi pa siya tapos. Marami pa siyang oras para hindi naman pasikatan, pero pakita yung, sabi ko nga, lahat naman yung mga abogado na nandyan, magagaling eh. Pero ang labanan dyan, yung pag-aaral sa preparasyon talaga. Makikita mo eh. Yung confidence, iba eh. Yes. Diba? Matanong lang ng taong bayan kung ano ba yan yung private prosecutor. Hinire po ba sila or volunteer po sila? Hindi, sila yung lumapit. Kumbaga, may public, may interest sila dito eh. Kasi kung abogado ka rin, once in a, di ba? Paminsan-minsan lang tong ganito, di ba? Parte ng history dito ng bansa eh. Sinabi ni Senator Cheese na parang 5 pa lang yata or 6 ang na-impeach na individual. Feather to the captain siguro ng mga abogado. Saka, siyempre, iba rin yung tagisan ng galing sa katalino eh. Challenge din siguro sa kanila. Malaking challenge. Parang time niya na mag-shine. Sabi ko nga, dapat pala, nag-abogado na lang ako. Naiingit ako sa batuhan. Ang gagaling. Galing, no? Nakakaingit. Parang may mga comment din yung mga ating kababayan ko na parang mas maganda na rin mga ganyan yung ating mga politician din. Mga senador. Naman. Sabi po nila eh. Kaya nagulat sila, may ganun palang abogado.
Oo, sabi ko iba rin yung level ng ganun na. Kasi mga trial lawyers iba din. Iba rin naman ang atake sa pagkwasay judicial ka gaya sa amin, sa Kongreso, sa Senado. Medyo mas liberal ng konti. Parang impeachment court din na may mga bagay sa korte na stricto pero mas liberal at saka binibigyan ng konting elbow room pag nandun ka sa mga kwasay na judicial. Kumbaga may konting politics involved din. So pero ang ganda, napakagandang panahon. Lahat ng tao ngayon saka lahat na nanonood, abogado rin sila ngayon. Yun. So buong Pilipinas. Lahat ng pati tayo apat parang abogado. May law degree tayo kagad PA, parang abogado tayo ngayon. Ganun yung datingan nun. Minsan kahit gaano ka kagaling na abogado kung ang hirap i-depensa ng kliyente mo, no? Hindi mag-aaral siya lang mabuti. Wala akong sinasabi. Pero... Sabi ko nga, dyan na papasok yung, siguro may experience, may institutional na memory or background. Minsan marami, hindi lang sa abogado, sa ibang profession. Yung mga kwento, saka yung mga batuhan ng kwento ng past experiences, malaking bagay yun ha. Kumbaga, syempre, huhugot ka rin ng diskarte mo eh. Parang para talagang sabi ko nga, hindi na inabutan ng mga mas batang henerasyon yung mga nakaraang impeachment. Kasi like tayo, hindi bata pa tayo. Ina-assignment pa natin yung dati, di ba? Yes. Ina-assignment yun, book report, mga ganun, di ba? Reaction paper, ganun. Kaya sabi ko nga, ako, kung hindi ako congressman, habang nandun ako, parang I'm also a fan of the process and watching the entire things. Tsaka parang unang impeachment natin ito, nakalat na yung social media. Kasi nung dati, lahat ng nakikita mo, puro sa balita lang. Ngayon, lahat meron ng opinion, meron silang sariling interpretasyon dun sa mga video. Lahat abogado. Lahat abogado na dahil sa social media na Saka mas mabilis yung impormasyon. Oo. Mabilis din yung reaction. So, magagamit mo rin yan kung siguro part ka ng defense or ng kasi makikita mo rin yung temperatura ng buong process eh. Gaano ba kahalaga yun? Di ba, syempre, ang kailangan ma-convince ng mga prosecutors ay yung mga senator judges. Pero, syempre, hindi din maiwasan yung parang court of public opinion. Yes. Gaano ba kahalaga yun na hindi lang mapatunayan sa ebidensya or doon sa mga judges, pero pati sa publiko ay mailatag ng maayos yung kaso na naiintindihan nila? Actually, nung nag-umpisa yan, naging court of public opinion na yan. Kahit nasa hearings pa lang sa justice. Although, yung mga senator judges natin, may kanya-kanyang team din yan eh. So, meron din nag-check, meron ding nakikiramdam kung anong pulso. Mumulso din yung mga yan. Kumbaga, pero, sabi ko nga, syempre ideally impartial yan kasi mga judges. Pero, syempre, dapat yung tenga nila nasa ground din. Alam din nila yung sentimento ng taong bayan. Kasi maring may gusto silang desisyon, pero kung maramdaman nila na yung taong bayan, talagang lahat dito napupunta yung Pero gaya nga sabi ng prosecutors, dapat i-outweigh lahat yun nung lakas ng ebidensya. Para makita. Pero kung may napansin kami sa taong bayan, may ilang senador na tahimik lang. Hindi sila pumupunta doon sa mag-comment. So, may tendency ba yung 13 madagdagan para maging 16? Baka masyadong maaga, no? Para, Pero sabi ko nga, nagpupulso yan. Although baka kaya hindi sila tumatay dahil wala pa silang mga tanong procedurally or may mga tanong na directed to the witness or the defense or kahit mag-comment man lang o manifest. Siguro parang more on technical stuff pa lang yung more on ino-observe nila saka kino-comment nila eh. Hindi pa masyado on the process itself kasi siguro dahil maayos naman kahit maayos yung korte per se. So saka siguro capable din yung presiding officer kasi abogado rin. Sabi ko nga noon ang nakikita kong edge niya before was marami siyang sinulat dun sa rules. So mas kabisado siguro ng konti. So kayo, gusto ko din nga tanungin na din yun. How would you, anong opinion nyo doon sa unang linggo ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer? Kamusta naman so far? On record naman ako, sinabi ko kahit sinong umupo doon pwede. Kasi
cream of the crop yung 24 na, yung 20, ilan na ba sila ngayon? 21, 22? Basta, parang cream of the crop naman yung mga senador eh. Kumbaga, capable naman mag-preside over the proceedings yan. Although, sabi nila may edge pag abogado, kasi nga, mas sanay ka dun sa proseso. Pero, at the end of the day, presiding officer ka eh. Ikaw ang mamahala. Nagmamaton dyan. So, more than capable dyan, kahit sino sa kanila, sa tingin ko. O ito, punta naman tayo. Okay, kasi yun nga, nagpalabas ng video yung depensa. Okay, tungkol dito kay Zuleika. Nung pinalabas nila yon, di ba, hindi ba nagmukha na parang inamin na din nila na authentic yung buong video na yon, and hindi ba parang binigyan din nila ng motibo kung bakit nan-threaten itong si VP Sara? Kaya nga po, basa ko, hindi na nag-redirect si Attorney Ligutan eh. Tinanggap na nila yung live stream. Hindi na rin, nung una, doon lahat ng katuunong question nila eh. Pero sabi ko nga, kahit naman anong trigger yan, kahit anong bugso ng emosyon eh, hindi enough na reason yun para i-threaten mo yung buhay ng kahit hindi presidente, ng kahit sinong tao. Hindi mo walang universe na nakikita ko na para magiging okay, yung ganun, maayos at normal yung ganong behavior. Saka kung 'di ba, kung iisipin natin, more than capable yung nagte-threaten. Kasi kung normal na tao lang 'yan, 'di ba? Baka hindi niya kayang gawin yung pagbabanta. Pero pwede pa rin siyang mapanagot. Pero itong isang mataas na posisyon, tingin mo pag siya ba ang nag-threat, dapat ba palagpasin? Saka babasahin mo yung sitwasyon. Hindi na nga sila okay. Direct beneficiary. Hindi na nga sila okay. Ganun pa yung ibibitaw mo. After that, reinforce mo pa yung tungkol dun sa paghukay nung bangkay sa West Philippine Sea, yung mga gilit-gilit remarks. Pattern eh. Behavioral pattern eh. So, kumbaga, dapat seryoso. Kaya ako without a shadow of a doubt, parang hindi talaga magfa-fly sa akin kung ano man ang palusot o anong sasabihin nila kesyo yung conditional threat. Yun kasi yung palusot nila eh. Parang ginagaslight po malabs na yun. Narinig din po doon sa Zoom Kong na parang operational Romanovs po. So, anong masasabi po ninyo doon? Kasi tinatanong ng taong bayan kung paano nagsimula yun, kung ano po ba yung operational Romanovs po. Magaling sila sa ganun eh. Sowing intrigue saka So, yung Romanov na yan, sabi ko, nag-ubos ng, parang inubos yung isang pamilya, parang ganun yung dating. Wala na yun, sabi ko. Ito, coming from the horse's mouth. Ano pang ebidensyang hahanapin mo? Pati nga mga bata sa high school at elementary, ginagawa ng meme, saka ginagawa ng content yung parang dinadub smash na nga nila. Di ba? Nakita nyo yung mga... Meron sa classroom. Kalungkot dahil parang kakaroon tuloy ng culture of acceptance of violence. Which is... Wala. Hindi ka tanggap-tanggap. Tama. Tapos nagtataka tayo bakit nagiging violente yung mga estudyante natin, no? Minsan kasi tinatanggap natin yung culture ng violence na nangyayari ngayon sa bansa. Nagagamit, parang wini-weaponize yung parang okay lang, parang ganun. Punta tayo sa mangyayari naman this week, okay, sa susunod na linggo. So merong mga bagong mga witness na haharap. Of course, na-mention natin kanina si Miss Zuleika. Haharap kaya siya this week? Well, tinignan ko yung news. Aside from yung sabi niya na maghanda para dun sa bagyo. Parang administrative concerns naman eh. Yung parang siguro kung may dadalo man o may pupuntang taga-OVP, parang nire-ready lang nila yung kwarto para maglalagay daw sila ng sarili nilang catering or coffee maker or something. Parang ganun. Siguro hindi nila type yung pagkain catering. Hindi nila siguro type yung pagkain sa Senate. Nakakailangan iba. Ewan ko, parang so maglalagay sa sarili nilang Parang ganun eh. Parang catering. Yung pati coffee maker. So more on administrative concern. So tingin ko hindi pa yata nakahilera eh. Although na-mention sila ni VP na possible na mag-take ng witness stand. Pero
Hindi ko rin naman alam yung strategy nung prosecutors tungkol doon. Pero it's not impossible. Posible siya. Ano kaya ihahanda ng mga yun? May baka piatos, uwis. Chippy. Gigi mango. Ang gusto na may ganun yung handa. Cheeseburger. Mary Grace. Okay, no? Cheeseburger. Hindi nila nagustuhan yung pagkain sa Senate. Yun lang. Speaking of VP Sara, kasi nagpakita siya nung Martes, saglit lang, isang sentence lang, tapos umalis din kaagad. Kaya ito, sa personal na opinion nyo, dapat bang harapin niya yung kanyang kaso doon at samahan niya yung kanyang defense team? Ako kasi ever since, sinabi ko talaga hindi siya pupunta. Doon sa trial. Parang yung mga hearings before. Wala, baka nagpapansin lang, kaya pumunta lang doon. Clickbait nga, sabi ko, nagpapansin lang siya doon. Pero that might be their strategy. So, hindi natin masasabi. Too early pa rin. Pero crucial tong susunod na linggo na to. Grabe. Pero mas mapapadali sana no? Kung nandun siya, katulad nun, yung inauthenticate pa yung video, pwede namang galing mismo kay Vice President Sara Duterte. Sinabi mo po ba talaga yan? Oo, sinabi niya talaga eh. Kita naman natin. Baka sabihin niya, No joke. Yeah? Wala, hindi AI yun. Ni-reinforce niya lahat sa mga sumunod na interview yun. Tama. Pero posible ba siyang masalang sa witness stand? Well, nag-manifest si Bagyong Attorney Lorna Kapunan. At tingnan natin without giving away too much. Wala rin actually mag-focus sila dun sa mga nauna ng susunod na mga witness na ilalatag nila. Okay. Dapat pagandaan pala nila yun, si Bagyong Lorna. Ako malakas. Ibang klaseng bagyo yun. Ibang klaseng bagyo yun, no? Patikim pa lang ngayon yung kay Attorney Ligutan. Paano pag si Attorney Bagyong Lorna pa ang umano sa kanila? Baka... Ayun, So, sa bagay, mahaba pa naman kasi ito, Haba no? pa, So, kumaga, strategy-wise, ganda din planuhin mo yung mga susunod na mga linggo at buwan mo. Yes. To make the most impact. Kaya wag nyo masyadong pansinin kung medyo poker face yung mga prosecutor natin. Kasi syempre, may limit din sa mga pwede nilang sasabihin. Kaya nga madalas nila ako yayain saka isama eh. Para meron interpreter. Yun. Yung hindi nila masabi. Naman tulong. Pero klaruhin din natin yun, DS para sa mga di nakakaalam. Kasi, di ba, yung nung may nag-file ng impeachment, kayo yung nag-endorse. Pero sa actual na trial na, wala nang exactly role yung nag-endorse nung impeachment. Ganun ba yun? Hindi, syempre yung role mo, parang bill lang yan eh. Okay. Kung may NGO o nagpapalabi ng bill, kailangan may legislator na mag-endorso saka magpa-file nun. Parang ganun lang naman. Pero ako kasi, sabi ko nga, naniniwala ako dun sa 19th Congress, yung mga hearings namin dun, saka yung pinagdaanan namin dun di ba? So parang katuloy naman to naudlot lang yun eh. Kaya syempre, nandyan ako sa Senate kasi naniniwala ako dun sa inendorso. Yes. Kahit wala akong titulo sa impeachment namin. The unofficial spokesperson. Gusto ko yung the unofficial eh. Kasi si Zia Adjong, sabi niya siya yung official. Pinapasikata nga niya ako nung isang araw. Sabi niya, official ako pare. Kaya ako the unofficial. Kaya okay lang din. People's champ. The people's spokesperson. Di ba? Pwede. People's impeachment spokesperson. Ayun, may bagong may bagong title. Tayong apat lang naman naniniwala doon. The millions and millions na nanonood sa atin. Kayo na ang kayo na umusga. Kayo na, people's spokesperson sa impeachment. Siyempre. So, this week, di ba, may mga witness, tapos may mga pa. Tingin gaano katagal, ilang buwan ba abutin itong sa impeachment? Well, siguro, mga 4 na buwan. Mga ganun at the very least, no? Haba pa lang. Mahaba din, pero tingin ko, maganda na matuldukan na saka matapos na. Matapos na, no? Kumbaga, yung schedule nito, 2:00 hanggang 5:00, 2:00 hanggang 6:00. So, para ka nanonood nung
yung mga soap opera paghapon. May mga Para drama-rama sa hapon. May inaabangan ka, di ba? Day 17, parang mga ganun. Yun, DS Pau. Kasi syempre, marami ding mga ibang issues na nasa bansa ngayon. Ano bang kahalagahan nitong sa impeachment? Yung sinasabi, may problema tayo sa ganito, sa ganyan. Pero bakit kailangan manood ng impeachment? Bakit kailangan gawin yan? Well, accountability tool siya. So, lahat naman ng mga ibang other issues na ha-handle naman eh. Kasi kaya mo namang mag-multitask, di ba? Yung mga budget hearing na darating, may SONA pa tayo, yung mga bills, yung kalinga natin para makatulong sa mga pangangailangan ng health, education, kasi parang bill shock na ano yun eh, na panukala eh, para pag tumaas na naman yung mga presyo dahil sa mga unforeseen na forces, wala namang huminto eh. Tuloy pa rin naman eh, pero hindi pwedeng walang sagot, hindi pwedeng walang mapanagot, hindi pwedeng walang mangyaring ganito. Kasi part lahat to ng accountability. Bilang elected official o in the case of the Vice President, the second highest official of the land. Tsaka parte ng Constitution to eh. Yes. Mandated by the Constitution. Klarong-klaro yun na nagawa na nga ng Kongreso yung constitutional mandate niya eh. So, talo na tayo dito sa trial. Role na anong trabaho na ngayon ng Senado para i-trial ito. And kapag nanood yung mga Pilipino dito sa buong impeachment trial, anong gusto nyong mapulot nila? Anong gusto nyong leksyon na makuha nila? Or anong matututunan nila dito sa buong proseso? Well, siguro clarity, yung answers para sabi nga nila, ilang taon na lang mag-i-eleksyon na naman. Yes. Para at the end of the day, boboto na naman tayo, mag-i-elect tayo. So, siguro, makakatulong din tong buong process na to. Kung ano man ang maging resulta niyan, makakatulong pa rin yung process na to para, di ba, makita natin kung sino talaga yung mga mas capable, saka nakahanda na para tumulong din sa magpatuloy ng magagandang nagawa ng administrasyon papunta sa bagong administrasyon. Pero sabi ko nga, other than that, accountability measure talaga siya. So, maraming tanong eh na hindi nasagot eh. Nakahang siya nung 19th Congress. So, it's about time na we finish this this part of history already. Yung punto po kasi ng mga Duterte aligned na mga politiko, may mga sinasabi, talunin nyo na lang sa 2028 yan, di ba? Pero kung iisipin nga po natin, nilagay talaga tong impeachment para mekanismo. Maiwasan yung mga pag-abuso, di ba? Or kung may pag-abuso man, hindi na magtuloy-tuloy itong pag-abuso ng Saka mas pipiliin ko naman yung mga father ng Constitution saka yung framers ng Constitution na mga mekanismo kaysa yung mekanismo nila. Tama. Diba? Pero sabi ni Sarah kung tama na daw yung pamumulitika. Anong masasabi niyo po? Dapat tumigil na nga sila sa pamumulitika. Sila dapat. Oo, actually. Maganda yung advice nila sa sarili nila. Basta tayo, focus lang tayo sa dito tayo sa sabi ko, I still believe that we are on the right side of history and what we're doing is nasa bounds naman ng batas yan at constitution eh. So, basta wala kang nilalabag na batas, sa tingin ko we're doing the right thing. And sabi ko nga, no better forum for them to answer, no better forum for them to defend, no better forum na mailatag lahat to. Kasi sabi ko nga, kung ginawa nila sa hearings to before, ginawa nila sa briefings, marami nang nasagot, baka hindi pa umabot sa ganitong punto. Yes, tama. Dapat matagal na tapos na ito. For example, yung kay Kong Joel na committee, yung sa good government committee, kung doon pa lang nasagot na lahat ng mga question, baka hindi na Actually, before pa doon, briefings pa ng appropriation, yung briefings lang na budget with the agencies. Doon pa lang, VP, the DepEd. Wala eh. So, ano naman ang balik sa tao nun? Hindi naman pwedeng nambabraso ka lang saka parang you're bullying your way sa lahat ng gusto mong mangyari. Hindi pwede yun. Pero kung possible po kaya sa 4 na articles. So, for example, nakatatlo na.
pero nakita na talaga ng taong bayan yung ebidensya. Pwede ba yun may Isa stop lang. na? Oo. Posible, pero ako tinitignan ko yung parang pulso, yung parang diskarte kumbaga ng looking from the outside ng prosecutors. Parang gusto nila ilatag lahat eh. Yes. Dahil niniwala sila, equally malakas lahat ng articles. So, maganda rin talagang Makakita talaga ako. buklat mo lahat. Oo. Para at least yung tao, hindi naman na-tackle to, yung ganun ba? Kumbaga, Sorry, syempre, pupush natin ganon. May mga question sa mga tao eh. Oo. Siyempre, ayaw mo mabitin. Bitin, Ayaw yes. mo nang, di ba, anong tawag doon? Yung inaano ka nila? Ghosting. Yung gino-ghosting ka nila. Dapat finally Saka, may closure. Sa likod ng, kailangan may closure sa back of your mind. O, sino ba talaga si Galing. Mary Grace Piatos? Yun nga, isa na yun. Eh. Ano ba talaga yung... Siya yung pinakasikat talaga eh. Oo. Sino ba talaga yun? Tapos, yung 6.7 billion na labas-pasok ng bangko, paano ba nangyari yun? Diba? Yes. So, parang dismaya naman kung hindi man lang natin malaman yung katotohanan. Baka naman may rason sila. Baka naman araw-araw labas-pasok sila ng 1,000 dun sa bangko. Hindi nagtutugma eh. Oo. Kahit sabihin nila yun sa glitch na 2 billion, may 4 billion pa rin yun. Napakalaki pa rin. Napakalaki pa rin. 4 billion na malalaki. I mean, without discussing further, yung credit transfer, nakita naman natin sa justice. Parang, parang ang lamig nga nung hearing na yun. Biglang lumamig sa loob ng, Yes. ng People Center nung araw na yun. Nung natapos yun. Grabe. Parang ang tahimik ng internet nung araw na yun. Ewan ko. Ako yun talaga sa akin, parang yun yung medyo nagkumbinsi pati sa mga kasama namin to vote for the impeachment. Kaya So, unanimous talaga yun eh, no? Malaki. Tapos Ulit yun, Mahirap i-dispute eh. At yung mga bank records, yung mga diba? Kasi Hirap talaga. hindi mo maano yun. So speaking of na latag lahat ng articles kong nakita lahat ng ebidensya, tapos may nagno na senador. Ano kayang masasabi niyo doon, Kong? Isa lang na senador? Oh. Hindi, yan, medyo mahaba pa talaga. Oo. Baka yan, blood is thicker than Siyempre, hindi na maano ng taong bayan. Hindi na sila makaulit-ulit. Makikita naman ng taong bayan eh. Iboboto. Sabi ko nga, may nagpupulso yan. Kumbaga. Saka syempre, at the end of the day, the evidence will speak for itself. And ako, personal ko lang to, being the unofficial, tingin ko... People's the people's spokesperson. The unofficial spokesperson. Tingin ko, the evidence is enough. Yun. Mabigat na yun. Kung itong mga sinasabi nila Sara Duterte, laging sinasabi nila blood bath, di ba? Maganda na hilig niya sa blood. madugo, ganyan. Tapos, ngayon, di ba, recently lang, kanina binanggit natin, di ba, yung kampo nila, may mga sinumitin na ng mga petition sa Korte Suprema, di ba, para ipatigil yung hearing, yung trial, di ba? Oo. Dati pa ganun na ginagawa nila. Anong ibig sabihin ba para sa inyo ito? Parang takot ba sila? Bakit gano'n, no? Laging pinapahinto. Yung mga sinasabing bloodbath na yan, parang threat pa rin yun eh. Pananakot yung dating nun, saka intimidation yung dating eh. Kaya nga sabi, pati yung mga statements, parang may threat yung dating eh. Kaya nga. So parang Article 4, siguro, Article yun? Pasok pa rin sa Article 4. 4.1. Parang ganun. Hindi, kasi sabi ko nga, ang hilig sa blood eh. Puro blood yung lumalabas. Sabi, dinuguan. Sabi ko, wag naman silang mang-intimidate, mambuli, mantakot through their statements. Nandyan na yung impeachment eh. Gumana na yung mekanismo. Buhay na buhay yung kaluluwa ng konstitusyon. Yes. Hindi mo na mapipigilan. Nag-umpisa na nga eh. Parang pinapatunayan lang nila na marahas talaga rin sila, no? Patigas. Mahirap mong takutin yung mga matagal ng takot. Hindi na nakakaramdam yun. Di ba? Yes. So, ayun. Any final message, DS Pau, para sa mga kababayan natin? Yun, sa inyo, sa Ilocos Region and sa buong bansa na. Yes. Sa amin, syempre, message ako sa mga taga-probinsya ko. Sabi ko nga, pasensya na, medyo busy ako. Usually,
nandyan ako weekly pero ngayon, nakatutok lang tayo ng konti dito at paparating na rin yung zona. So, patuloy na na panuorin natin, saka makialam tayo, magbigay ng komento kay critic man yan, positibo o negatibo. Basta ang importante, may taya tayo sa nakikialam tayo dito sa mga prosesong to. Hindi lang po sa impeachment, pati sa paggawa ng batas, pati sa mga programa ng gobyerno. Kasi nga, ang gobyerno natin, nagtatrabaho naman para sa atin. So, sabi ko, patuloy na gawin natin pulutan itong mga nangyayari ngayon. Importante po na nakikialam yung taong bayan. Okay, so nandyan din kasama natin si Romel Saire, Line Vase, Michael Aluwag, Narciso Amgao, Edwin Salamanca. Nandyan din si Claro Villarosa, Aurora Ildefonso, KZ Fire, Haito Falcon Gregorio, Teresita Noblesa, Rebecca Lagondino, En Tolentino, Helen Cabayao. Nandyan din si Annabella Agapito, Salvador Buras, and Haito Corazon Resurrection. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, salamat sa panibagong araw at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Patuloy mo pong gabayan ang aming bansa sa landas ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama at lakas ng loob upang manatiling tapat sa kabutihan. Aming idinadalangin ang iyong patuloy na pag-iingat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang kapahamakan. Pagkalooban mo siya ng karunungan, kalusugan at katatagan upang magampanan ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa buong Pilipinas. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, BBM sa puso ng bayan.
Sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw